ni VP Sara Duterte. Ano ho ba ang magiging status nito? Hindi pa nakafile, no, Jed at Admar, hindi pa nakafile. As I've said, hintayin na lang natin mamaya doon sa floor kung anong mangyari. Kasi maraming mga madidevelop na mga issues mamaya. Hintayin na lang natin. So far, yung draft na sinasabi ko, kung saan, draft pa lang yun, ha? Nagkagulo-gulo na sila lahat, no? Makita mo yung kung gaano, ano ang reaksyon nila, draft pa lang yun. Kumbaga sa basketball, na pump fake lang sila, nagsipagliparan na yung depensa. So, tingnan lang natin mamaya. Napapik. Ayos din to si Senator Bato de la Rosa, Napam-fake lang sila at nagsiliparan na yung depensa. Di ba? Ano kaya ang depensa ang mangyayari, mga ka-reaction mamaya-maya? Ay, excited po ako. Sana excited din kayo. Kung excited kayo at excited ako, excited tayong lahat. Ngayon, hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. That's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po. The impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan naman kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa. Kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction, na ang usapan ngayon kung convene na ba? Ano ba po sa Tagalog ang convene? Ang convene ay magpulong, magtipon-tipon para sa impeachment. Ang pag-uusapan na impeachment ni VP Sara Duterte. Mga ka-reaction, ang nangyari po kahapon ay nanumpa po si SP Chis Escudero na siya po ang presiding officer, o siya po yung presiding judge, sabihin na natin. Siya yung magpipreside sa mamamagitan sa mangyayaring impeachment trials. Mga ka-reaction, ang nangyari po kahapon ay isang simbolo o masasabi nating pagtupad di umano sa saligang batas na yung forthwith. So para wala nang masyadong usapan, mag-o-out muna si SP Chis. Tapos ngayong alas 4 yata mag-o-out yung itong 22 na senador para sa impeachment proceeding. O magko-convene pa lang yata sa 11. Kailan ba yung 11?
11 bukas. Bukas yung formal na mag-convene yung impeachment. Mga kareaksyon, nakikita po natin dito, nagiging mainit. Sinusubukan po ni Senator Bato de la Rosa na at ang kaalyado po ng mga Duterte na wag na maituloy itong impeachment dahil siguro para matigil na ang division sa ating bayan at alam naman nating lahat na ang impeachment na ito ay isang politika, pamumulitika, panggigipit at pang-aabuso sa mga Duterte, hindi lamang sa Pangulong Duterte, kay Sara, kay Pulong, kay Baste at sa lahat-lahat pa po ng mga kaalyado ng mga Duterte, katulad na lang ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Albayalde at marami pang ibang naging general sa ilalim po ng pamumuno ng ating pinakamagaling, pinakamalakas at pinakamalupit na presidente ng Pilipinas na nawa ay makauwi pa siya dito ng buhay. Dahil pag hindi po siya nakauwi dito ng buhay, ay ibang usapan yun. Pero dito mga kareaksyon, intindihin po natin. Pakinggan po natin ang explanation ni Senator Bato de la Rosa. Ito po. Tapos, sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section, magbigay ng inyong mga opinion. Naniniwala ba kayo na ang impeachment na ito ay pwedeng tumawid sa 20th Congress sa susunod na Kongreso? Ay comment po niya sa comment section. Pero, subalit datapot bagamat hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating bagong channel na RTBPH Express Update, nandyan po ang link sa my comment section. Please subscribe to our new channel. Ito po ang ating second channel na pinangalanang RTBPH Express Update or Reaction TBPH Express Update. Ito na po, pakinggan na po natin itong interview po ni Senator Bato de la Rosa. Pala po bilang presiding officer si Senate President Cheese Escudero para po sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin, nung ginawa kahapon is that the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court but constituted pa. Kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday, on Wednesday, bukas. Opo. So by June 11 po yan, tama? Yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Cheese Escudero, by June 11 kayo magko-convene. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time, Senator Bato, para ma-picture out po ng ating mga kababayan? Marami pang bagay na iti-pick up ngayon today doon sa floor. Opo. Hindi ko ma-picture out kung anong mangyayari ngayon, pero panoorin na lang ninyo kung anong mga development na mamaya sa floor. Opo. Pero yung pagbasa po ng... Naku po, para yatang may mangyayaring napakaganda mamaya sa floor. I-anticipate po natin yan, Senator Bato de la Rosa, para makapaghatid po tayo ng express update. Ang bagong channel po natin is RTBPH Express Update. Please support, subscribe po kayo. Articles of impeachment nga laban dito kay Vice President Sara Duterte. On June 11 po yan gagawin. Tama ho ba, Senator? Yeah, correct. Opo. At doon sa araw po na yan ay pagbobotohan po ninyo kung kayo'y pabor na ipagpatuloy itong impeachment o hindi. Well, hindi pa. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Basta mahirap magbalita kung Opo. anong gagawin at anong mga plano natin. Panoorin na lang natin kung ano mangyayari.
Opo, doon po sa speech ni Senate President Cheese Escudero kagabi, Senator Bato, kayo ho ba ay ano bang masasabi po ninyo doon sa kanya naging pahayag kaugnay nga po diyan sa mga issues na kaugnay dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, I identify myself with the sentiment of the Senate President. Yung sinabi niya lahat kagabi doon sa floor. Yung bumaba pa siya sa kanyang upuan, bumaba siya sa floor para explain ang lahat, para pantay-pantay kaming lahat magbigay ng puro-puro patungkol dito sa impeachment. So, agree ako doon sa mga sinasabi niya kagabi. Opo, ang isa sa mga issue dapat itawid ang impeachment trial ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress, Senator. Sorry. Yung particular issue na yun is medyo meron kaming disagreement. All others, okay ako, agree ako doon sa kanya. Pero yung pagtawid, ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. At itong i-final po ninyo, isinusulong na resolusyon, Senator, na i-dismiss itong impeachment trial nga ni VP Sara Duterte. Ano ho ba ang magiging status nito? Hindi pa nakafile, no, Jed at Admar, hindi pa nakafile. As I've said, hintayin na lang natin mamaya doon sa floor kung anong mangyari. Kasi maraming mga madidevelop na mga issues mamaya. Hintayin na lang natin. So far, yung draft na sinasabi ko, kung saan draft pa lang yun, ha? Nagkagulo-gulo na sila lahat, no? Makita mo yung kung ano ang reaksyon nila, draft pa lang yun. Kumbaga sa basketball, na pump fake lang sila. Nagsipagliparan na yung depensa. So, tingnan lang natin mamaya. Napapik. Ayos din to si Senator Bato de la Rosa, Napampake lang sila at nagsiliparan na yung depensa. Di ba? Ano kaya ang depensa ang mangyayari, mga ka-reaction mamaya-maya? Ay, excited po ako. Sana excited din kayo. Kung excited kayo at excited ako, excited tayong lahat. Marami din nagsasabi, Senator, nag-react, tulad nga ng sabi mo, maraming nagsalita patungkol nga doon sa draft resolution po ninyo. Ang sabi, unconstitutional. Ano naman po masasabi po nyo doon? Well, lahat naman may kanya-kanyang kuro-kuro, may kanya-kanyang opinion dyan sa mga bagay-bagay niyan. At alam ko yung mga opinion nila ay lahat yan mayroong kanya-kanyang biases. So titingnan lang natin. Basta ang importante, the Senate will be the one to judge the impeachment complaint. Opo. Senator. Ngayon ko lang po napatunayan, mga ka-reaction, na itong si Senator Bato de la Rosa ay may bayag talaga. Nakita po ninyo yung kanyang pagkikipagtunggali, pagkikipaglaban, pagkikipagburdagulan dyan sa Senado. Hindi po siya natatakot sa katulad ni Coco Pimentel na isang top-notcher sa bar. Isang ang top-notcher sa bar pero talunan naman. Isang ang top-notcher sa bar, wala naman naniniwala sa kanya. Isang ang top-notcher sa bar, bumaligtad na. Bumaligtad tapos ngayon wala na siya sa PDP laban. Isang ang top-notcher sa bar, yung asawa niya inapoint ni Bongbong Marcos at ngayon yung mismong Marcos siya sa aliado yata niya. Nakakaya ka, kukuloko. Si Partner Admar, para po sa mga karagdagang katanungan po, para po sa inyo. Senador, maayong buntag. Yes. Kamusta na po yung parang suwestyon ni Senador Tolentino po? Parang meron siyang schedule doon. Napagdesisyonan na po ba kung yun ang susundin? Hindi pa na-desisyonan yun. Opo. And how about yung resolution naman po ni Senador Robin Hood Padilla po, Senador? Well, mas maganda siguro siya na lang tanungin nyo, no? Siya na lang ang tanungin nyo dahil mas maganda siya na tanungin kung anong nangyari sa kanyang resolution at siya talaga ang may eksaktong alam doon sa kanyang resolution na ginawa. Opo. Ano naman po yung masasabi po ninyo, Senador, sa maraming paglabas ng mga parang mga manifesto
kuno mula sa iba't ibang mga paaralan, mga law school at grupo daw ng mga estudyante na nananawagan ukol dito, pero napuna sila ni Senador Cayetano dahil parang hindi consistent. Maraming mga issue mga nagsilitawan, pero dito sila parang nagkaisa na maglabas po ng manifesto, Senador. Yeah, everything is well planned, orchestrated, and alam na natin kung ano talagang punot dulo nito. But let them wala namang nagpipigil sa kanila. Let them express their opinion, let them express their desire. At tayo naman, kung may sarili tayong opinion at pananaw sa isang issue, ay ipapalabas rin natin. Hindi naman porque sila lang ang may alam, sila lang ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama at anong mali. Hindi po yan. So, titingnan natin what will develop in the coming days. Opo, and dito naman po sa issue po recently na naging desisyon po ng Estados Unidos laban po dito sa mga nakikipag-ugnayan or firstly doon sa mga judge ng ICC at doon sa mga makikipag-ugnayan sa kanila na papatawan din po ng sanction. Ano po yung basa nyo po rito na maaaring magkaroon ng implikasyon lalo na dito sa usapin po ng ICC case na kinakaharap po ni former President Rodrigo Duterte po, Senador, na pinayagan at isinuko mismo ng gobyerno ng Pilipinas mula sa Banyagang Korte? Isa lang nakikita ko dyan, nasa quandary ngayon ang gobyerno ng Pilipinas. Kung sila, tuliro kung ano mangyayari dito dahil they are torn between cooperating with sanctions being imposed by the US government at saka dipinsahan yung kanilang aksyon na paghatid kay Pangulong Duterte on a silver platter doon sa ICC. So, confused sila ngayon. Anong gagawin nila? Gusto nilang being kaalyado ng Estados Unidos ay gusto lang makisama sa intensyon ng US government to sanction the illegal acts being committed by ICC doon sa mga sovereign states, sovereign countries. So, yan, nakikita ko lang. Hindi nila sukat akalain na ganito ang mangyayari. Kaya their hands are full. Bahala na sila dumiskarte dyan. Kagagawan man nila yan. Tingnan natin kung what will happen next. Opo, and Nakakatuwa po no. Yung United States of America ay sinanksyon po itong ICC, wanted po sila sa ICC at lahat ng allies ng United States of America ay sinabi nila na kailangan nilang sanksyon ng ICC. Habang itong Pilipinas ay pinapadala niya ang kanyang mga tao, lalong-lalo ng dating presidente, doon sa ICC. Di ba nakakasuka yan? Nakakasuka, nakakasulasok, nakakadiri. Sa international community ng mga Pilipino ay tinatapon nila ang kanilang mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Di ba ba mga kareaksyon? Ayaw ko na magmura eh. Kung magmumura lang ako, mga mapapaputang ina ka na lang eh. Di ba? Nakakatawa, nakakadiri, nakakasulasok. meron din po kayong isiniwalat na yung paghihimok sa mga opisyal ng PNP na bumaliktad at magtestigo po laban sa inyo. Nakikita nyo rin po ba na mahahagip din sila sa sanksyon na ito, Senador? Sigurado. Lahat ng mga nag-uudyok sa ating mga pulis at mga retiradong pulis na tumistigo laban sa amin ni Pangulong Duterte at pumirma ng prepared affidavit ay sigurado may kasama yan doon sa tinutukoy ng US government. Opo, at paano naman yung gagawin nilang palusot na hindi naman kami sa ICC nakipag-ugnayan kundi sa Interpol, kaya hinihatid namin ang dating Pangulo sa The Hague? Oy, yung dalawang tao na investigador ng ICC, investigador yun ng ICC ha, hindi yun investigador ng Interpol.
Mga taga-ICC talaga yun. Mga investigador ng ICC. Kaya wala silang kawala dyan. Opo. Kabilang din po ba kayo, Senador, sa nag-aantay sa magiging komento o opinion ukol dito ni Marcos Jr. po? Komento sa ano yun? Patungkol po dito sa naging desisyon ng ICC na maaring mahagip ang gobyerno ng Pilipinas. Ng USA Opo. na mahagip ang Pilipinas. Opo, kung ano, kasi wala pa rin, wala ding komento o So, ibig sabihin mga ka-reaction, meron dalawang taga-ICC ngayon na ano ba, hawak ba ng gobyerno ngayon, nasa Pilipinas, papatawag sa Senado. Talagang nakakasulasok no? ukol pa dito si President Marcos Jr. kung di ako nagkakamali po. Wala. Hindi na ako naghihintay kasi alam ko naman, depensahan nila ang sarili nila. Obvious yan, magdidepensa yung sarili nila. But then, ang hinihintay ko talaga is yung magiging action ng US government. Yan ang hinihintay ko. Hindi yung kanilang palusot. Kung anong palusot na sasabihin nila. Ang akin lang is yung action ng US government kung talagang totoo sila na gagawa sila ng sanksyon doon sa mga tao na nagko-cooperate with the ICC sa pakikialam nila sa mga sovereign nations. Opo. Senator, huli na lang po. Balikan ko lang po yung impeachment. Ano ho ba yung fearless forecast po ninyo? Ito ba'y madidismiss considering po sa mga kasamahan po ninyo dyan sa Senado? Well, that would be, although hindi pa nag-convene ang impeachment court, pero hindi lang muna ako magkomento kung anong forecast ko dyan. Alright, mga ka-reaction, yun po talaga nakakakanda, leche-leche na po ang administrasyong ito. Iba mantagin mo yan ng United States of America nag-sinanction yung ICC habang ang Pilipinas pinapadala niya sa ICC ang mga tao niya, putang ina. Diba? Anong klaseng mga tao tayo? Anong klaseng bayan tayo? Anong klaseng tao tayo? Anong klase? Nakakasulasok, nakakadiri, nakakasuka. Maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. Diba? Ang talino po ni Cayetano minsan talagang tumatama siya Minsan naman sumasablay din. Yung 10,000, Cayetano, nasaan? Tuloy! I like it, baby. That's why we need wisdom. Yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Well, first let me start out by saying I pray for wisdom for all of us, and I ask everyone to continue to pray for wisdom for us. I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the
Senate President. 23 naman tayong senador Conscious naman tayo lahat nung February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan. Huwag na natin tignan yung nakalipas. Forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it. And I'm happy they're very active and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent. Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot dun Ang sagot doon, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Kaya lang eleksyon Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayo magsisihan. So, I'll go to my question. So, maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga, labanan na ng mga abogado to. Pero, hindi... Ako? Kill all the lawyer, buti na lang, hindi ako lawyer. Ano lang ako, year. Sige. Come on, baby, let's get it on. Ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the
200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun na nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito? My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Eh, pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan, then the other one will move na magbotohan. Eh, kung matalo botohan, sabi niya, hindi kailangan ng botohan I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case 23 senators. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now like Senator Villanueva that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers. Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho Wala naman siya sa kabinete. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na naka-pending dyan. So, Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate? Yun po sinasabi natin mga ka-reaction na si VP Sara wala talaga siyang ginagawa, talagang totally. Zero ang trabaho niya, naghihintay lang na ma-overdose si hinihintay lang niyang mag-resign si BBM, mamatay, mawala, ganun. Wag naman sana mangyari yun. Tsaka yung overdose, wag naman sana mangyari. Kawawa naman, ma-overdose pa. Ano natin siya, ganun. Or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Hindi na sinasabi natin yung impeachment pang-apat na yan, bawal yan. One impeachment per year ang iahain dyan sa may kongreso. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ng mangyayari sa atin. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi magko-convene yung impeachment. Yun. Tapos siyam kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-robe. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So sana
tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sabihin na walang botohan dito, I agree with the spirit nung sinasabi ni Senator Risa na dapat wala na. But the practical reality is that you have one senator who asked for a vote. We have to vote and the majority will follow. But yun nga, Mr. President, reiterate ko lang yung tanong ko. So dito po sa one-year rule, sino po magde-decide niya? Is it the Senate sitting as legislator, so rules muna ng Senate? Or is it the impeachment court? Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it is a valid complaint. No? At tinatanong ko lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Titignan muna natin kung tama yung pagka-transmit sa atin. Eh malay mo, transmit sa atin, nahack pala. Hindi pala galing sa House of Representatives. That might sound like a silly example, but it is. It is possible. That's why we have to look at it. Thank you, Mr. President. Before the chair responds, chair would like to afford the opportunity to the other members who would want to add to the discussion and the knowledge being imparted regarding the subject matter at hand. Mr. President, Senator De La Rosa is seeking the Senator De La Rosa was earlier raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. Tama. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Tama. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President.
Noted and entered into the records. Senator Ontiveros, our Deputy Minority Floor Leader, is recognized. Salamat po, Mr. President. I a comment on the second point of the good gentleman from Taguigan Pateros, because there's nothing funny or illogical in and between the motion of the minority leader and the seconding of this representation. The motion of the minority leader is to convene at this very moment. That is what is to be subjected to a vote. Now, instead of on Wednesday. To convene at all is not to be voted upon. Teka lang. Anong to convene at all is not voted upon? Anong ginagawa niyo sa Senado, di ba? Pag mayroong nag-move, magbubutuan? Pwedeng pagbutuan lahat dyan. Tama na, Risa, tama na. Tama na. Upo ka na. Bye. Mga reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating pagkatareaction video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. Meron po tayong second channel at nagngangalan ang ating second channel na RTBPH Express Update. Magsisimula na po tayo mag-upload doon. Please support. Hindi po support. God bless you all. Shukran. Duterte.